Now, ang kauna-unang articles of impeachment ay di umano yung kanyang pagbanta sa buhay ni Marcos Jr. at ni Lisa Araneta. Kung maalala nyo, ito yung pagkakataon na hating gabi na na-contempt itong si Laika, Attorney Laika Lopez na Chief of Staff niya, USEC ni VP sa Office of the Vice President, nagtawag ng tulong si VP at siyempre dahil hating gabi na wala ng media, ang ginawa namin ay nagkaroon ng virtual press conference si VP kung saan galit na galit na sinabi ni VP Sara na siya'y nagbili na kung merong papatay sa kanya, may pinagbilinan siya na kinakailangan patayin din si Presidente Marcos at si Lisa Tanas dahil ang nais lang magpapatay sa kanya ay walang iba kundi ang Presidente at ang kanyang may bahay. Now, yan ba'y impeachable? Well, ang sabi nila, ito daw ay betrayal of public trust at saka high crimes. Ang problema, conclusion lang nila yun, na ito ay betrayal of public trust at saka ito ay high crimes. Ang high crimes ay yung pinakamalalang mga kaso. Unang-una, no, high crimes ba ito? Hindi. Kasi yung threat, hindi naman yan high crimes in the sense na hindi siya heinous crimes. Halos wala ngang kulong yung grave threats eh. Kung yan ay totoong grave threats, halos wala pong kulong yan. Pero ang problema dun sa articles of impeachment, hindi naman inallege kung bakit naging krimen itong pananalita ni VP Sara. Hindi kasi nila sinabi na ito ay krimen na grave threats. At kung kinakailangan na, kung ito ay grave threats, kinakailangan patunayan hindi lang yung pananakot, kundi intensyon na gawin talaga yung pananakot na pagbantaan ang buhay ng presidente at ng unang ginang. No? Ibig sabihin, paano siya magiging high crimes? Hindi naman sinabi ng articles of impeachment kung bakit naging krimen yung sinabi ni VP na pag ako ay may pumatay, pinagbili na rin ako na patayin si Presidente at si Lisa at Satanas. Well, tignan niyo po ha. Hindi naman niya sinabi, may pinagbilinan akong patayin ng Presidente at ang unang ginang. Ang sinabi lang niya, pag merong pumatay sa akin, meron na akong pinagbilinan. So meron bang krimen na condition sa pagkapapatay kay BP? Parang walang ganung krimen sa akin. Impossible crime na yan eh. Kasi kung nagbilin man siya na kapag may nangyari sa akin, patayin nga itong ibang tao, paano mo pa mapapruebahan na siya ang mastermind dahil siya nagbilin? Patay na siya. Nakakatawa naman yan. Diba? Parang impossible crime na nag-utos ka na matapos kang malibing. No? Pero ang importante, doon sa sagot mismo ni VP Sara, sinabi niya na kinakailangan purebahan yung krimen ng grave threats. At hindi naman ipinakita, hindi man lang inallege doon sa articles of impeachment kung ano yung mga elements of the crime ng grave threats at bakit lahat ng elemento ay present doon sa facts na nangyari. Ang facts naman dyan, mainit ang usapin dahil nga pilit na pinapalipat sa Correctional Institute itong correctional facility itong si Attorney Laika Lopez at mainit na mainit ang ulo ni VP Sara na sinabi niya na alam ko na meron na silang inutusan na para patayin ako. Pag may nangyari sa akin, pag ako napatay, meron din ako inutusan na patayin si Marcos at ang kanyang asawa. Anong krimen yan? Hindi naman nila sinabi kung bakit naging grave threats yan. Kasi hindi siya enforceable ngayon. Hindi siya utos ngayon na patayin. Kinakailangan, meron munang pumatay kay VP Sara. At again, ang sasabihin ko po sa inyo, pag siya nga ay napatay, paano pa siya mag-uutos? Patay na siya. Diba? So kinakailangan kasi ang articles of impeachment, kung ito ay high crimes at betrayal of public trust, sabihin naman kung bakit naging betrayal of public trust yan. Wala naman po, aligasyon lang yan. So paano nila mapopruebahan yung intensyon at saka yung krimen mismo na sinasabi na grave threats. But in any case, ako po ang paninindigan ko, sabihin na natin grave threats yan, hindi po high crimes ang grave threats. Ang high crimes ay yung mga punishable by life imprisonment na non-bailable offenses. Ito po, tapik lang naman sa kamay ang parusa ng grave threats. So hindi po yan high crimes at hindi po yan betrayal of public trust.